Hello po sa inyo. I hope you are doing well po. So, this is your daily gabay po. And bawat zodiac sign po ay may kanya-kanyang reading pa rin. Hanapin nyo na lang po sa timestamps po below the video ang inyong sign para diretso na po kayo doon sa reading ninyo, no? Sa sign ninyo. So, see you po. Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. So, tignan natin kung ano po yung malalakas na energy surrounding you at this time. At we have 3 of Swords, Aries. Nanggaling siguro kayo dito sa heartache, sa heartbreak, no? Nasaktan kayo dito ng bonggang-bongga in the past. Kasi sinabi kong in the past kasi tapos na to, nangyari na to, na hurt na kayo ng someone, na frustrate na kayo, na disappoint na kayo, yung mga ganon. At sana, no, nakapag ano na kayo yung parang kahit papano sana nakakalimot na kayo ng konti doon sa heartache, no, na naranasan ninyo rito. Pero ngayon parang kumukulo na naman yung dugo ninyo. Parang meron siguro naka-remind sa inyo rito, no, merong nangyari or meron siguro kayong narinig na kwento, meron kayong na-receive na impormasyon, or pwedeng nakita ninyo yung mga tao na involved dito sa naging sitwasyon ninyo in the past. Kaya parang na-remind kayo, no, of what happened. Kaya ngayon parang nabibisit na naman kayo, naiinis kayo, yung gano'n. Yung parang kumukulo na naman yung dugo ninyo, no? So, but, you know what, kapag na-overcome nyo na to, kapag nalagpasan nyo na to, gaganda na rin, ano, yung inyong pakiramdam dyan, for sure. So, what else? We have Knight of Wands. Ayan. So, there is travel dito for some of you, Aries. Pwedeng yung travel na to could be related to this. You know, baka meron kayong pupuntahan. Baka yung initial reaction ninyo rito dahil nabwisit na naman kayo, maaring nagalit na naman kayo, pwedeng pupuntahan ninyo yung kung sino man, no? Yung tao na pwedeng naalala ninyong kausapin, ano, sa ngayon, or baka yun ang taong dapat ninyong kausapin para siguro you know, i-discuss kung ano man yung maaring naging involved doon na naman sa impormasyon na napulot ninyo sa ngayon, ano. So pwedeng ganoon ang ganap dyan, or pwede rin na meron kayong opportunity. You know, baka merong oportunidad na dadating sa inyo sa ngayon at kayo ay siguro magmamadali, no, na tignan ito, puntahan ito, 'di ba? At bago ito makawala sa inyo, you know, maaaring ngayon aasikasuhin mo na agad-agad ito. So good luck sa iyo diyan. What else? We have 4 of Wands. Ayan. So, celebratory energy ito. So, pwedeng meron kayo dito i-celebrate. Pwede na magta-travel kayo because of this okasyon. You know, baka baka may kasalan kayong pupuntahan, baka destination wedding ito, or baka nearby city or nearby town or nearby province, no, yung pupuntahan pa ninyo para umattend sa okasyong ito. So pwedeng ganoon. Kaya kailangan ninyo na mag-travel, kailangan ninyo na mag-drive papunta roon. So pwedeng ganoon. Pwede rin na ito, yung okasyon na to could be achievement ninyo, baka personal ninyong okasyon, 'di ba? Baka kayo yung magho-host ng okasyong ito, kayo yung magpapa-party, baka kayo yung mangingimbita. So pwedeng ganon, no? At pwede rin na i-host mo yung celebration na to somewhere else, hindi doon sa lugar mo, hindi doon sa bahay ninyo, no? Pwedeng sa ibang lugar, baka mag-hire kayo dito, magpapa-cater kayo somewhere sa isang events place, pwedeng ganon, no? So good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo.
So, tingnan natin ang mga malakas na energy surrounding you today. So, we have 8 of Swords. Ayan. So, Taurus, parang, ano kayo rito? Restricted, no? So, pwedeng, kasi si is 8 of Swords, ano to? Self-sabotaging energy. So, pwedeng nagne-negative thinking kayo, no? At you're getting in your own way, no? Dahil sa nagnenega kayo, kayo mismo yung nagiging obstacle ninyo. Kumbaga, you are parang imbes na tuloy-tuloy na ang journey ninyo, tuloy-tuloy na yung usad ng buhay ninyo, parang dahil sa negative thinking ninyo, sa pag-overthink ninyo, maaaring parang kayo yung nandiyan sa gitna ng daan, kaya hindi kayo makadiretso. Kasi kayo lang din naman yung humaharang, no? Parang ganon. So, maybe you need to step back ng kahit saglit lang dito sa kung ano man ang iniisip ninyo or sa situation ninyo mismo, no? Pwedeng, ano muna kayo, tumalikod muna kayo dyan ng konti lang. Magpahinga ka, 'di ba? Try to do some kind of meditation. Try to spend time by yourself at mag-isip-isip muna kayo. Evaluate ninyo kung ano ang nangyayari sa buhay ninyo. Bakit kayo nagwo-worry? Bakit kayo nagsiself-sabotage? Bakit kayo nag-overthink? Ano yung ino-overthink ninyo? You know? So, siguro kailangan muna ninyo na examinin yung inyong sarili sa ngayon, no? Tignan ninyo kung anong iniisip ninyo, bakit ninyo naiisip yon, at ano yung priorities ninyo. Kasi maybe dumadami yung laman ng isip mo, paikot-ikot yung ganon. Kasi pwedeng nag-overthink ka of something na hindi mo rin ma-figure out kung bakit mo din iniisip yon, diba? So, pwedeng ganon. Kaya maybe kailangan mo talaga ngayon na magnilay-nilay at magmuni-muni. You know, tignan mong maigi, evaluatein mo kung ano yung mga nangyayari sa buhay mo. Okay? So, what else? We have the World. May completion, no? For you, Taurus. Time na ito para mapagtagumpayan mo na kung ano man ang mga pinagtrabahuan ninyo in the past. You know, this is a long-term project. Pwedeng pag-aaral din ito. Pwedeng relationship din ito. Siguro matagal na kayong magjowa, mag-boyfriend, mag-girlfriend. At pwedeng naiisip nyo na din ngayon na parang teka lang, parang it's about time na to level up the commitment. Kasi baka matagal na kayong magjowa, diba? At leveling up na ang next step, no? So, pwedeng meron na kayo naisip na ganon. Baka kayo magpo-propose na, diba? So, pwedeng ganon. Possible din na trabaho talaga, no? Or project, or kung ano man ang venture ninyo rito, na ngayon siguro na-reach nyo na yung inyong tagumpay, no? Na-reach mo na yung goal mo. So, kaya time for success ito. Time for completion. Time for new beginnings, no? Kasi, baka nandoon na kayo sa dulo, diba? Na-reach nyo na yung, kumbaga, yung tagumpay. Kaya, it's about time na para kayo ay mag-level up na din. So, maybe there are opportunities that's going to knock on your door at magsisimula kayong muli, no, ng panibagong endeavor kasi nga matatapos mo na, no, yung dati ninyong ginagawa. So, may travel din dito, no, for some of you. Baka merong opportunity, 'di ba? Sa ibang lugar, pwedeng sa ibang bansa, pwedeng overseas job opportunity ito, or baka opportunity for expansion your studies, your learnings abroad. Pwede rin na migration, no? Pwedeng ganon. So, what else? We have Empress. Ayan, napakaganda, no? Kung ano man dito yung napagtagumpayan ninyo, ano man ang success na to, no? Lalo na related sa trabaho, negosyo, or career. So, pwedeng marami yung financial reward na makukuha ninyo. Baka bonggang-bongga ang tagumpay na to. Maraming pera, no, ang pwedeng dumating sa inyo sa ngayon. Pero meron ako napipick up dito na because of siguro a big amount of money na pwedeng makuha ninyo as a return of investment ninyo rito sa kung ano man ang ginawa ninyo rito. Baka yun ang
magiging kapital ninyo. Kasi may napipick up ako dito na magsisimula ng negosyo. So, maybe you're going to put up a new business. Magiging entrepreneur na kayo. First timer, no? Yun ang napipick up ko. At magpapatuloy, no? Yung inyong pag-asenso. Magpapatuloy dito yung inyong pagiging abundant and prosperous. And you are going to expand, no, your business kung kayo ay magnenegosyo. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, tignan natin dito kung ano yung mga malalakas na energy surrounding you today. And isa na rito yung Page of Swords, you know. So, maraming information na dadating. You know, this is, you know, a lot of insights, information na maaaring, mga detalye na maaaring ni-research ninyo. You know, maaaring nagpatulong kayo sa ibang tao, sila nag-research para sa'yo. So, those information, no, are coming your way. Or po pwedeng nag-aaral kayo, no. So, siguro ang iba sa inyo dito nag-aaral. Or po pwedeng online course, pwedeng sa school mismo. Or po pwedeng meron kayong tutor, yung ganon, no. So, siguro nag-aaral kayo one-on-one, ano, with a teacher, with a tutor, yung ganon. So, there's a lot of information to process, no, sa ngayon, Gemini. And, depende yan sa inyong sitwasyon kung ano yung, if this message resonates with you, then alam niyo na para sa inyo ito, no, na message na to. Kasi po pwedeng, yung mga impormasyon na makukuha ninyo dito, that's going to be the key for you to be able to move forward, to be able for you to take the next step sa kung ano man ang endeavor na to or sa kung ano man ang venture na to na ginagawa ninyo, no? So, yun na napipick up ko dyan. So, there's a lot of things to process. There's a lot of details or information. And by the way, I would like to say hi and shout out sa ating beloved channel member na si Alexander Turalba 3777. Hello po sa inyo and maraming salamat po sa inyong donasyon. Maraming salamat for supporting my channel. So, yung next message ninyo napakaganda. We have 9 of Cups. No? Sitting pretty kayo ngayon kasi siguro things are falling into its right places, no? Sa buhay ninyo. Nakukuha ninyo kung ano mga kailangan ninyo para makamove on na kayo, makamove forward kayo sa mga ginagawa ninyo. Plus, there's going to be some success coming your way, no? This is financial and material success na paparating. So, talagang magiging rin kayo, magiging maswerte kayo ngayon, no? This is a time for happiness as well. This is a time for success. This is a time of manifesting your heart's desires as well. So, talagang maybe this is your time to shine. This is your time for to be happy. This is your time to be, dito panahon nito para kayo ay i-enjoy ninyo yung mga biyaya, no, ng universe kasi parang patong-patong ang pasok ng mga blessings sa inyo sa ngayon. Kaya napakaganda. Kung ano yung mga heart's desires ninyo, kung ano yung mga pangarap ninyo, ito yon papasok, no, paparating. So, we have 8 of Pentacles, ayan. So, this could be, bunga, no, yung swerte ninyo ngayon, yung blessings na paparating dito, that could be, bunga ng inyong hard work, no? Kasi this is about hard work. This is about focusing on your craft, no, honing your craft, honing your talents, skills, and gifts, At ang sipag na ginagawa ninyo rito, maaaring matagal na ninyong ginagawa ito, maaaring sobra na kayong talagang matagal na sa trabaho, at po pwede, no, na kayo ay nabigyan ngayon ng bonus, no? So po pwedeng yung perang dadating sa inyo could be coming from pagsisipag ninyo, yung diligence ninyo, yung tiyaga ninyo sa trabaho, diba? So po pwedeng may bonus kayo, pwedeng pay raise ito, yung ganon, pwedeng may promotion kayo, diba? Baka pwede rin, na meron kayong investment, diba? And if pick up ko dito, diba? Kasi meron tayong mga insurance din na merong rider,
diba? Ini-insure natin yung sarili natin, kunyari, life insurance, diba? Sometimes, 'di ba, may mga offers yung insurance for na merong rider. Merong yung rider na yun, yung parang investment natin. So may additional tayong premium na binabayad, no? Kasama ng ating insurance pero napupunta sa parang investment natin. So yun ang napipick up ko dito for some of you. No, baka meron kayong ganun, no? Ang iba sa inyo tapos ngayon yata parang makukuha nyo na, no? Or pwedeng kukunin nyo na yung kita ng investment ninyo doon, no? Sa rider na yon. So parang gano'n ang ganap, no? Ng iba sa inyo rito. But also, siguro ang iba din sa inyo rito baka meron kayong pinaghahandaan. Siguro yung inaaral ninyo rito, yung trainings, yung research na ginagawa ninyo rito, po pwedeng that is in preparation, no? Sa parang merong career change na iniisip ang iba sa inyo or pinaplano. Kaya ngayon, you are nag-aaral, no? Parang minamaster ninyo kung ano man yung craft ninyo, minamaster ninyo kung ano man yung talento ninyo, yung gano'n, yung skills ninyo. So, parang hinuhunin nyo ito in preparation, no, sa pwedeng pag-change ninyo ng karera. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, tingnan natin dito kung ano yung mga strong na energy surrounding you today. And we have 10 of Wands. Si 10 of Wands, ano to burden, no? So, maaring pagod na kayo. Marami kayong karga-karga, no, na responsibilidad or obligasyon, duties, ganon, sa trabaho man, sa pamilya, yung parang ganon. So, parang lahat, nasa balikat mo. Whether sa bahay or trabaho, marami kayong bitbit, no, na obligasyon at responsibilidad. Kaya parang sa ngayon, parang nararamdaman ninyo na, teka lang, bakit parang lahat ako na lang, diba? Siguro nakakaramdam na kayo ng stress, nakakaramdam na kayo ng pagod, nakakaramdam na kayo ng hirap, no? Lalo na sa physical and mental aspect. Kaya parang naiisip ninyo na, it's about time na for me to change, diba? May situation. Yun, kaya iniisip ninyo na pwedeng magkikwit na kayo sa trabaho or pwedeng ipapaalam ninyo, ipaparating nyo sa higher ups ninyo na ganito ang inyong sitwasyon. You may need siguro to delegate some of your duties, diba? Sa ibang tao, or maybe pwede kayong humingi dito ng makakatulong, ng assistant, yung mga ganon. But yeah, so it's either i-give up nyo na to or hihingi kayo ng tulong. Pwedeng ganon. So, whether sa pamilya din yan, pwedeng ganon din. Pwedeng hihingi din kayo dito ng support, no, sa mga kasama ninyo sa bahay. So, we have 7 of cups. Ayan. So, maraming dito, maraming oportunidad ang pwedeng dumating sa buhay ninyo. And pwedeng sa iba't ibang parte ito ng buhay ninyo. Pero, you need to be careful, no, of what you are going to choose. Hindi pwede rito na ma-overwhelm ka, diba? Kasi, kailangan mong mamili dito ng maayos. Kaya, kunyari, diba, sa dami na ng inyong iniisip dito, marami na kayong burden, diba? Tapos, meron mga opportunity ganito dadating na yung kailangan mong pagtuunan ng pansin, pag-isipan, kailangan mong mag-research, diba? Para mapili mo kung ano yung best para sa'yo. So, kung ikaw ay feeling mo napapagod na talaga pati isip mo, so, mag-tune in ka na lang, no, sa inyong intuition. Kasi for sure, hindi ka magkakamali rito, no? Even if you don't have enough time para pagnilay-nilayan at pagmuni-munihan, diba? Pagdesisyonan ng bagay na to, when you are going to listen to your inner voice, if you're going to listen to your intuition, for sure, dadalhin ka pa rin ito sa tama. Dadalhin ka pa rin ito sa kung alin yung best para sa'yo, no? Yung sakto sa criteria mo, yung sakto sa kung ano yung
yung para sa'yo, yung best para sa'yo, no? So, good luck sa iyo dyan. We have 5 of Wands. Ayan, siguro ang daming pwedeng related dito sa trabaho pa rin, no? Cancer, or pwedeng pamilya din. So, kung sa pamilya man ito, maaaring kaya din kayo napapagod kasi siguro sa pamilya, hindi nagkakaintindihan, no? Parang siguro kung marami kayong anak, pwedeng yung mga anak ninyo hindi siguro nagkakasundo, no? Pwedeng may rivalry, pwedeng nag-iinggitan, pwedeng nag-aagawa ng atensyon sa inyo, no? Or pwedeng may competition sila, no? Baka nagseselosan sa mga, alam mo yun, yung attention ninyo or yung mga material na bagay na pinoprovide mo sa kanila, yung gano'n, for whatever reason, siguro, nagbabangayan, ano? So, maaaring isa yan sa dahilan kung bakit kayo nahihirapan. Pwedeng gano'n. Kung sa trabaho naman ito, pwede na, baka dahil sa marami siguro kayong, ito, yung mga opportunity na to, pwedeng may offer sa iyo dito for opportunity for tawag for promotion, di ba? Kasi baka pag magsasabi ka na magki-quit ka na lang, or magsasabi ka na nahihirapan ka na sa trabaho mo, kailangan mo ng tulong or whatsoever, so baka offeran ka dito ng promotion, di ba? Para hindi ka umalis, para hindi ka mawalan ng gana sa kumpanya, pwedeng may offer. And pwedeng merong aalma, pwedeng merong magsiselos sa'yo, pwedeng merong magagalit, di ba? Na bakit? Diba? Bakit ikaw ang o-offeran? Baka mas senior sila sa'yo. Or bakit ikaw ang ino-offeran? Dapat sila yun. No? So, baka may mga ganong sitwasyon. So, pwedeng merong rivalry din kayo rito with other colleagues. No? So, pwedeng ganon din ang ganap. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all po. So, tingnan natin kung ano yung mga malalakas na energy surrounding you today. And we have 2 of Pentacles. Multitasking, no? Kayo, marami siguro kayong kailangan asikasuhin. Maraming nakapatong sa balikat ninyo na obligasyon siguro, responsibilidad, marami kayong inaasikaso. Kung pwedeng maraming trabaho, no? Baka nagsasanga-sanga yung trabaho ninyo, baka meron na kayong full-time, meron pa kayong part-time, meron pa kayong side hustle, meron pa kayong negosyo on the side. So, pwedeng, ang dami-dami ninyong inaasikaso. Tapos, may pamilya pa kayong inaasikaso. So, pwedeng gano'n, no? Kaya parang, kailangan ninyo rito ng balanse, no? So, this is calling you to bring the balance back in your life. At, para na hindi kayo mahirapan, no? You need to prioritize, no? Whatever needs to be prioritized, no? Dapat pag-isipan ninyo, ano ba yung dapat na unahin? Ano yung pinaka-importante, 'di ba? Para ma-manage ninyo na maayos ang oras ninyo. Kasi baka, 'di ba, pwedeng na-distract kayo, na pinagkakaabalahan ninyo yung isang bagay na hindi naman talaga super necessary sa ngayon, 'di ba? So, edi nabaliktad na, 'di ba? So, dapat kung ano yung pinaka-priority, ano yung pinaka-importante, 'di ba? So, dapat yun ang mga nasa taas, no, ng inyong listahan, ng inyong priority list, 'di ba? So, pag-isipan ninyo mabuti para ma-figure out ninyo kung ano yung uunahin ninyo. Para yun muna, 'di ba? Yung aasikasuhin ninyo. So, what else? We have 5 of Pentacles. Ayan. So, pwedeng may problema ang iba sa inyo sa pera, no? Baka nagkukulang ng pera, baka nagkaroon ng problema sa trabaho, baka nabawasan yung oras ng trabaho. So, for sure, makukulangan kayo ng income, no? Kapag ganon. Pwede na ang iba sa inyo dito, baka merong nagkaroon ng sakit, no? Ang iba sa inyo, baka nagkasakit, kaya pwedeng hindi nakapagtrabaho. Kaya siguro nagkukulang kayo sa pera kasi syempre, nagpagamot, gumastos, pagkatapos bawas pa yung
yung oras sa trabaho, so nabawasan pa yung kikitain, yung sweldo, no? So pwede ganun. Kaya ang napipick up ko dito, no, but of course this is not going to resonate with everyone, diba? Collective reading ito, so it may or may not resonate with you, so just take, no, as it resonates. Huwag din yung ipilit, no, sa sitwasyon ninyo kung hindi man ganito ang inyong sitwasyon, okay? Ibig sabihin nun, hindi ito para sa'yo, okay? So yun, parang ang iba sa inyo dito, parang sa ngayon you are in need of help, no? You need of help dito. So, huwag kayong mag-alala, no, if that's the case. Kasi, hindi naman natutulog ang Diyos. Diba? God never sleeps. He knows kung ano yung kailangan mo. He knows kung kailan mo to kailangan. So, wag lang kayong mawalan ng pag-asa. Do not dwell on the problem itself. Do not dwell on negativity. Okay? So, focus na lang kayo sa pag-iisip kung paano kayo makakalabas sa sitwasyon na to. Paano ninyo mamamanage, no? Better yung inyong sitwasyon sa ngayon. Pero, wag na ninyong tambayan yung problema. Okay? Dapat ang isipin natin, papunta na doon sa paghahanap ng solusyon. Paano natin mapapagaan ang ating sitwasyon. Okay? So, we have Hermit. Ayan. You may need to do some kind of solitude. You may need to put yourself into stillness para makaisip kayo ng mabuti. Makapag-diskarte kayo ng mabuti. Kasi kung lagi tayong busy, lagi tayong may ginagawa, no? Yung busy yung katawan natin, for sure. Kung anong ginagawa ng katawan natin, syempre nandun din isip natin, hindi ba? So, kung marami kayong ginagawa, no, tulad nito, you are multitasking. So, talagang hindi ninyo mapag-iisipan mabuti. Ano na ang dapat ninyong gawin? Ano na ang tamang direksyon na tahakin ninyo rito para ma-solve ninyo yung problema, no, na kinakaharap ninyo, lalo-lalo na in this case, sa pera. Diba? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Virgo. Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, tingnan natin ang mga strongest na energy surrounding you today. And we have Ace of Pentacles. So, napakaganda nito, no? Kasi this is a new beginning energy. So, ibig sabihin na meron kayong sisimulang bagong ganap sa buhay na po pwedeng trabaho, pwedeng career, business, or pwedeng strategy ito, no? Sa investment, pwedeng ganun din. So, this is a new beginning in your finances. Okay? So, magkakaroon kayo rito ng bagong ganap, no? Sa pangkapirahang aspeto na siyang maghahatid sa inyo ng abundance. Siya yung maghahatid sa inyo ng abundance, maghahatid sa inyo ng prosperity, kasaganaan. Pwedeng ito na yung simula, no, ng pagpasok ng inyong kasaganaan sa pera. Pwedeng ito na yung simula ng magiging simula na ng pag-aayos, no, or pagkakaayos ng inyong financial situation. Kaya napakagandang sitwasyon ito dahil parating na, no, papasok na sa inyo yung pera. Papasok na yung mga opportunities para kayo ay maging masagana na, no, sa pera. So, what else? We have 6 of Wands. Ayan. So, this is victory energy. So, meron kayong tagumpay. Ano? Since meron tayong opportunity rito na magkaroon kayo ng maraming pera or magsimula na ang pagpasok ng pera, maaaring ito yung inyong tagumpay. No? Maaaring ito na yung inyong financial success. O pwedeng manggagaling kasi yung perang ito, pwedeng galing sa trabaho. Diba? Kung kayo nagtatrabaho, so baka merong bonus, baka merong promotion, baka merong pay raise, diba? Pwedeng ganon. Or could be something else, no? Ang panggagalingan ng perang ito. Pero ito, ayan, so possible. No? Possible para sa karamihan sa inyo na baka galing sa trabaho, no, yung perang yan. And that is your success. That is siguro yung benefits ninyo, no, for the job well done, no. Magiging ano din kayo ngayon, sikat, no? Magiging sikat kayo sa mundong ginagalawan ninyo. Kung kayo ay nasa business world, no? Or kung kayo ay nasa social media. So, kung ano man yung ano ninyo, yung
mundong ginagalawan, maaring dyan kayo nagtagumpay, no? Maaring dyan ninyo nakuha ang tagumpay. Kaya, you will be on the spotlight. No? Maraming tao ngayon na makaka-recognize sa iyo, makakakilala sa iyo, at maraming papalakpak sa inyo. No? Maraming makaka-appreciate sa iyo. So, good luck. We have 8 of swords. So, pwedeng ito rin ang pagtatagumpayan ninyo, Virgo. Baka galing kayo sa sitwasyon na to. No? Para sa iba sa inyo, baka ito yung naging problema ninyo. No? Na parang lagi kayo nagpo-procrastinate. Kasi si Virgo, overthinker. Diba? Madalas mag-overthink, madalas mag-overanalyze. Kasi very analytical nga. Diba? Si Virgo, napaka-talino. Kaya parang kahit simpleng bagay, nako-complicate. Diba? Kasi nga, nag-overanalyze. So, pwede na yun ang naging dahilan dito. Kasi self-sabotaging energy ito. Si 8 of Swords. So, baka dati, ganito kayo. No? Kahit simpleng bagay, nakakomplika kasi sa sobrang pag-iisip. Kaya tuloy, parang nagiging negative ang epekto sa inyo. Kaya parang napipigilan kayo imbes na mag-move forward kayo. Parang nag-hold ba kayo because of negative thinking. So, pwedeng ganon. But, maaaring napagtagumpayan ninyo ito. No? With the victory energy, maaaring nakalabas kayo dito, nakaalis kayo rito. And now, no? Magsisimula na yung progress ninyo, magsisimula na yung swerte ninyo, kasi pwedeng na-overcome nyo na ang negative energy na ito. So, this is really beautiful kasi pwedeng nalagpasan nyo na yung challenge na ito sa buhay ninyo. Kaya, meron na kayong victory. No? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, tingnan natin kung ano yung mga strong energy surrounding you today. And by the way, I would like to say hi and shout out po sa ating beloved channel member na si At Maria Yui 3981. Hello po sa inyo and thank you for your support sa channel. So, we have 8 of cups and meron tayong Knight of Cups. So, merong iiwanan kayo na sitwasyon dito. At pwedeng relationship ito. Since we have Knight of Cups, pwedeng meron kayong iiwanang relasyon. Kasi it could be toxic na. No? Baka you're dealing with a toxic person. Pwedeng hindi na kayo nagkakaintindihan, hindi na kayo masaya. Parang wala ng direksyon, ano? Hindi nyo na nakikita na patungo kayo sa relationship goals ninyo, or pwedeng naiba na, no, yung focus ng person ninyo, pwedeng ganon. Kaya siguro nawala na kayo dito ng parang nalito na kayo where you are heading, no, in terms of your relationship. Kaya pwedeng yun ang iiwanan nyo, you know, for some of you ganon. Pwedeng trabaho, you know, parang siguro sa trabaho wala nang room for growth, wala nang room for advancement na nakikita kayo. Kaya maybe mas gusto na lang ninyo na maghanap ka na ng bagong trabaho, maghanap ka na ng bagong path, no? Na tatahakin dito in terms of your trabaho. So that is possible. But balik tayo doon sa unang kwento na na-pick up ko dito, which is yung relationship. So, there is someone, no, with the Knight of Cups, there is someone na mag-o-offer sa'yo ng pag-ibig. Baka meron ditong manliligaw sa'yo. Feeling ko dito, yung si Knight of Cups na to, baka matagal na tong romantically attracted sa'yo. No? Maaaring matagal ka nitong ini-stalk, matagal ka nitong pinagmamasdan, matagal ka na nitong binabantayan. Diba? Pero hindi lang siya siguro nagsasabi sa'yo ng nararamdaman niya because maaaring nasa relasyon ka. Pero ngayon, na ganito na siguro yung sitwasyon ninyo na iwanan mo na yung person mo, no? Hindi naging successful yung relationship ninyo. So, pwedeng after a while, no? Si Knight of Cups na to, kung sino man to sa buhay ninyo, pwedeng maglalakas ng loob na to, no? This is the right time for that person. Siguro na lapitan ka na, ligawan ka,
no? Or magpahayag na siya ng kanyang romantic interest sa inyo. So, yun na napipick up ko dito. There is an offer of love, no? Dito na paparating sa'yo. Or, pwede rin na meron ditong makikipagkaibigan sa'yo. You know? Kung wala naman kayong ganitong sitwasyon na merong maliligaw sa inyo, pwedeng merong bagong kaibigan na dadating. Okay? So, what else? We have 4 of Cups. Wow. So, merong offer, no? Kung dito, ang offer dito, love, dito ang offer sa inyo, opportunity, you know? So, pwede na yung opportunity na to. Could be, pwedeng trabaho, pwedeng career, pwedeng negosyo, diba? O pwedeng ganon. Since, magsasara kayo ng pinto rito eh. Let's say, for example, trabaho itong iiwanan ninyo. So, meron agad na offer sa inyo. Meron agad na dadating. Diba? Kaya totoo na kapag merong pintong nagsasara, it's because merong naghihintay na bagong pinto na nagbubukas para sa'yo. So, ganon ang ganap dito. No? You're closing doors dito sa old job ninyo at merong naghihintay. No, merong naghihintay na bagong trabaho para sa inyo. Kaya, good luck sa'yo. At saka, dito kasi, parang, syempre, hindi ito ganun kadali, no? Yung transition, diba? Kasi kahit papano, naging happy naman kayo rito, kumbaga, napakinabangan naman ninyo ng mabuti. Yung trabaho ninyong ito, nagkaroon kayo ng pera, dyan, kumita kayo, ganun. And of course, no, kapag iniwan mo, syempre hindi naman ganun kadali, 'di ba, na makapag-adjust. Hindi ganun ka-easy, 'di ba? Ang talikuran, no, lalo-lalo na kung matagal na kayo diyan sa trabahong 'yan, 'di ba? So it's not easy to move on. Kaya kahit papaano, meron pa rin kayo nararamdaman siguro na bigat sa dibdib, no, sa pag-alis ninyong 'yan. Kaya dito yun ang parang pinapakita nito, no? Na po pwedeng may malungkot, diba? Pero there is an offer already para sa'yo. Kaya take advantage of that. Tignan ninyo agad, no? Before it slips away from you, okay? So good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. So, tingnan natin yung mga strongest energy po surrounding you today. So, pauna ninyo is Hierophant. Ayan. So, si Hierophant is this could be a marriage card, no? Maaari ang iba sa inyo dito baka magpapakasal, baka mag-aasawa na, no? O pwedeng ganun. Or pwede rin ang iba sa inyo dito, baka kayo ay yung trabaho ninyo ay isang mentor, influencer, baka kayo ay isang teacher, mga ganon. Or baka along spiritual career, no? Yung ginagawa ninyo, so pwedeng ganon. We have Page of Cups. Ayan. So, there is an opportunity dito. Baka yung opportunity na to could be related to trabaho. Baka merong offer ng trabaho. Or baka merong kayong in-applyan na talaga. So, pwedeng ma-offera na kayo. Mabigyan na kayo ng job offer dito. Matawagan na kayo. Or pwedeng matatawagan na kayo dito for interview, 'di ba, sa trabahong in-applyan ninyo. So, yun ang napipick up ko dyan. Or pwede rin na pwedeng mayroong irareto sa iyo, no? Pagdating naman sa usaping love life, no? Baka merong irareto sa inyo dito. Baka merong kang imbitasyon na matanggap to attend the party or a social gathering. May imbitahan ka sa ganun. At baka mayroong isa-set up sa iyo. No? Yun lang napipick up ko. But of course, this is a collective reading. No? So, hindi ito magre-resonate sa lahat. Kaya, kung nagre-resonate sa iyo, then well, fine, take it. But kung hindi po sumasakto sa inyong sitwasyon, then leave it, no, for someone else. Kasi ibig sabihin yan, hindi yan para sa iyong mensahe. Okay? So, yeah, yun lang yung na-pick up ko din, no, na baka merong irareto sa inyo ang kung sino man. Baka kaibigan ninyo, kamag-anak ninyo, na may iimbitahin ka, no, sa kanilang okasyon. At baka doon ipapakilala sa iyo, no, yung posible na maging love interest ninyo. Kasi baka single pa kayo, diba?
So, baka magka-love life na kayo sa ngayon. So, we also have the five of swords. At baka malito kayo. No? This could be conflict na internal. No? O pwedeng internal conflict ito. Na dahil dyan, baka malito kayo. Diba? Kasi baka hindi alam ng mga kamag-anak ninyo or ng kaibigan ninyo kung sino man ang magrereto sa inyo sa someone. Baka hindi nila alam. No? Baka meron na din kayong kaligawan. Or baka meron na kayong jowa. Or baka meron na kayong nakilala din, di ba? Baka meron na kayong nakakausap na nakikipag-date na siguro kayo, di ba? So, depende sa inyong sitwasyon. Kaya siguro malilito kayo. No? There could be confusion na pwedeng i-cause yung pagpapakilalang ito sa'yo. Di ba? Kasi baka yung pinakilala sa'yo, maybe you are also attracted to that person. Kaya po pwedeng may confusion, no? Malito ang isip at ang puso ninyo rito. Diba? You're parang torn kayo. Yung ganon. So, possible then dito na baka conflict ito between you and another person. Diba? Po pwede na ang scenario dito, baka magkaroon kayo ng conflict doon sa taong nag-imbita sa'yo. Diba? Kasi baka hindi sinabi sa'yo na gano'n ang mangyayari, na merong ipapakilala sa'yo, merong imamatch sa'yo, merong irareto sa'yo. No? At baka hindi yun welcome para sa'yo. Baka ayaw mo ng mga ganong sorpresa. Diba? Kaya baka yung conflict na to between you and that person, no, na nag-imbita sa'yo. So, yun lang naman na nag-pick up ko dyan. So, good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, tingnan natin kung ano yung mga malalakas na energy surrounding you today. And we have Two of Cups. Ayan, napakaganda. Kasi meron ditong meeting of two people, bond of two people, merong dadating, no, sa buhay ninyo na bagong tao. Merong magiging bagong parte ng buhay kayo dito, no? Someone na pwedeng mauwi sa love life ito, pwedeng someone na baka magiging kaibigan, pwedeng kasosyo, pwedeng kapartner sa task, sa trabaho, sa project. So, pwedeng ganon, no? But ang maganda to, no? Kasi this is going to, be a very beautiful relationship between the two of you. Kasi, in sync kayo, magkakaintindihan kayo ng taong ito. You will be on the same wavelength, diba? As in, magkakaintindihan kayo, no? Pwede rin na soulmate mo nga ito, no? Kasi yung soulmate naman, not necessarily na pwedeng maging jowa mo, yung soulmate mo. Pwede rin na maging kaibigan mo. Pwede rin na kapatid mo, kakilala lang, diba? May ganun So, pero ang feeling ko dito, for some of you, alam mo yun, baka soulmates kayo na click agad kayo. No, sa una pa lang, pagkakilala pala ninyo, yung nalaman pala ninyo yung mga pangalan ng bawat isa, parang alam ninyo na click kayo. Yung parang ramdam ninyo na parang meron kaming history ng taong ito. Parang nakilala ko na siya noon, or parang naging kasama ko na siya noon. Yung ganun ba? So, may instant connection, no, kayo with this person. So, we have 8 of Wands. Ayan, gandang opportunity. No? There are wonderful opportunities coming your way. At ang maganda rito, hindi lang ito iisa talaga, no, na oportunidad na dadating. Pwedeng sabay-sabay na dadating ang opportunity na to in various areas of life, no? Kaya maganda to. Pwedeng trabaho, career, negosyo, investment. Pwedeng isa na to sa opportunity na yan, na magkakaroon kayo dito siguro ng love life, no? Kung kayo ay single pa, or baka yung isang mabuting kaibigan, diba? Maaaring this will turn into a deep friendship, no? With that new person na paparating sa inyo. Travel also, very imminent dito. So, pwede talaga din na magta-travel kayo rito. So, pwedeng pwedeng abroad, pwedeng international travel, no? So, what else? We have Devil.
no? So devil energy is an energy of Capricorn, no? So po pwedeng you're going to be dealing with a Capricorn person. Po pwedeng yung makikilala ninyong eto, yung taong dadating sa buhay ninyo ngayon, yung taong papasok sa buhay ninyo ngayon could be a Capricorn person, no? Possible din, no, na yung mga opportunities na to na papasok sa buhay mo could be dahil dito kay Capricorn. Baka siya yung mag-o-offer sa inyo ng trabaho, ng baka kukunin niya yung serbisyo mo, 'di ba? Baka magnenegosyo kayo, 'di ba? Baka may offer dito ng business partnership, no? It could be anything, no? But yun na napipick up ko po, pwedeng meron kayong dealings, no, with a Capricorn person sa ngayon. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano yung mga malalakas na energy surrounding you today. And we have King of Pentacles. Ayan. So, this is your energy. Napakaganda nito, no? Kasi, this is about wealth, abundance, prosperity, diba? This is also tagumpay, you know. Maaaring nandoon na kayo sa tugatog ng inyong tagumpay in terms of your money, career, and finances, no? Nandoon na kayo sa trono ni King of Pentacles sa ngayon. So, napakaswerte ninyo kasi parang napakagaan siguro ng pasok ng pera sa inyo, napakagaan ng pagdating ng swerte ninyo sa kaperahan, sa trabaho, sa negosyo, sa investment, sa career ninyo, yung ganon. Kaya mabilis kayo sigurong nakaakyat at nakaupo sa trono ni King of Pentacles. So ngayon ang maganda rin dito kasi hindi kayo selfish, no? Hindi kayo selfish. Very helpful kayo, very supportive kayo sa ibang tao. Kaya siguro ngayon na matagumpay ka na, kayo naman ngayon ang mag-open up, no, ng opportunities para sa mga tao, no, sa paligid ninyo. Baka tutulungan mo din sila, no, na umangat din, ma-promote din, tutulungan mo din sila na makakuha din sila ng pay raise, baka tutulungan mo din sila, no, na magkaroon din sila ng sariling negosyo, yung mga ganun ba. Kaya ano ka ngayon parang magbubukas ka ngayon ng mag-share ka ngayon ng opportunities din, no? Or ng blessings mo din sa iba. So, what else? We have a High Priestess, no? You are divinely guided, no, Capricorn. Lagi, siguro madasalin din kayo, lagi kayong humihingi ng gabay sa Panginoon, maaaring lagi kayong nagdadasal and asking for guidance, for clarity, for enlightenment, ano? Kaya naman, ginaguide kayo ng universe patungo doon sa tamang daan, no, na dapat mong mapuntahan. Kaya napakaswerte ninyo, no? At marami din siguro kayong blessings na nakakamit, marami kayong biyayang na nakukuha kasi nga siguro isa pa diyan, matulungin kayo, no? At maaring yan ang itinatanim din, ng universe sa isip ninyo na maging ganyan kayo. That could be also your mission in life, diba? Na maging matulungin, maging generous, maging supportive, no? So, feeling ko rito, kaya kayo nasa tamang daan, nasa tamang path kayo, no? Maybe you are already in alignment with your destiny or in alignment with your purpose sa ngayon kasi nga, lagi kayong nakikinig, no, sa inyong intuition. Lagi kayong nakikinig sa divine guidance. We have 9 of Wands. Ayan. So, 9 of Wands, baka meron ditong, there is something, important na kailangan mong bantayan. Maaaring ito yung inyong mga valuables, maaaring ito yung inyong posisyon sa trabaho, maaaring ito ay yung material na kayamanan, no? Yung kaperahan ninyo, pwedeng ganon. So, you may need to protect, no? Your valuables dito. Okay? Kasi, maaari na meron dito sa paligid ninyo ng mga tao na, alam mo yon, baka negative, no, ang iniisip towards you, sa laki ng inggit siguro sa'yo dahil you're very successful, kaya pwedeng nag-iisip sila ng hindi maganda towards you. Kaya kailangan mo depensahan, kailangan mong proteksyonan, no, yung inyong mga valuables, no. At saka
very generous ka, very compassionate ka, pero kailangan mo pa rin na maging vigilant ka at the same time. Kasi nga, ang mga tao, no, minsan, pinapakain mo na sa palad mo, pero parang gusto pa kunin, buo mong kamay kainin. Diba? May mga ganong kasabihan. Kaya, wag kayong, maging mapagmatsyag kayo. Okay? Hindi masamang magtiwala, pero wag mong ibibigay lahat-lahat ng tiwala mo kasi you never know kung sino dito yung abusado, sino dito yung hindi mo mapagkakatiwalaan. Okay? So, good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun and Rising and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. So, tignan natin kung ano yung mga malalakas na energy surrounding you today. At ang pauna niyan ay 7 of Wands. Ayan. So, Aquarius, meron ditong mga siguro nang bubuli sa'yo. Pwedeng merong mga nangi-intimidate sa'yo. Pwedeng meron ditong gustong i-take down ka sa posisyon mo, may mga inggit, maraming inggit siguro sa trabaho or pwedeng sa pamilya, mga kaibigan, pwedeng ganon. Kaya stand your ground, just stand your ground, stand for what you believe in, at wag kayong basta-bastang papadala sa kanila sa mga pang-i-intimidate nila sa'yo, okay? As long as alam mo kung ano ang tama, wala kang inaapakang tao, wala kang sinasabing masama or ginagawa against them, so wala kang dapat na ikabahala, wala kang dapat na ika-worry, diba? Pero yun, kailangan mo lang na maging vigilant ka, kailangan mo lang na maging mapagmatsyag ka, kasi syempre, kung overboard ng ginagawa ng mga taong ito, then for sure, kailangan mo na din depensahan ng inyong sarili. Diba? Kaya use your own judgment and discernment, Depende sa inyong sitwasyon, depende sa kalagayan ninyo. Alam niyo na kung ano yung tama, alam niyo kung ano yung mali, kung ano yung kailangan gawin. Okay? Yung ganon. So, kasi you also need to choose your battles, 'di ba? May mga laban na kailangan na lang natin na atrasan, may mga laban na kailangan nating harapin, labanan, 'di ba? Pero may mga laban na talagang kailangan mo na lang deadmahin. Kaya use your own judgment and discernment, all right? So we have 9 of Pentacles. Ayan. So swerte kayo ngayon pagdating sa pera, kasi this is the fruit of your labor, this is the fruit of your hard work, paparating na yung pag-asenso ninyo, paparating na yung bunga ng inyong pagsisikap, makukuha mo na sa ngayon, kaya mai-enjoy mo na rin ito, enjoy the fruit of your labor, okay? I-treat mo din ang sarili mo, i-treat mo yung sarili mo, kahit magpamasahe ka lang, 'di ba? Kahit kumain ka lang sa labas, 'di ba? Not necessarily na bonggang-bonggang pagtitreat sa sarili ang gagawin. Kahit na yung simpleng bagay para lang na mapangiti mo din ang sarili mo, na masabi mo na this is because, nagtagumpay ako sa trabaho, nagtagumpay ako sa negosyo ko, nagtagumpay ako sa ginawa ko. Yung parang, blow out mo lang kumbaga, sa sarili mo. So, yun. So, what else? We have Empress. Wow. Suwatan nyo sa pera, Aquarius. Si Empress kasi, abundance and prosperity din ito. Ganon din si 9 of Pentacles, This is abundance and prosperity. Pero, si 9 of Pentacles, pinagtrabahuan mo na to, At nagtrabaho ka na dito, nagtiyaga ka na. Ito na yung bunga ng pagsisikap mo na makukuha mo. Ito na yung fruit of your hard work. Si Empress, magsisimula ka pa lang, So, pwedeng yung success na to is going to open up new opportunities para sa iyo, pwedeng ganon. At yun ang sinisignify ni Empress. Or pwede rin naman na this is totally different scenario sa buhay ninyo, 'di ba? Si Empress, this is creation energy. So, ibig sabihin din ito na meron kang sisimulang bago, So, siguro meron kang sisimulang, baka mag-e-expand ka na dito. Kung kunyari, ito, sa negosyo, kumita ka na, 'di ba?
malaki ang kinita mo, po pwedeng ganon. So, may extra ka ng pera na pwedeng magsimula ka ng bagong negosyo. So, po pwedeng ito yon, no? Yung opportunity na to, nasisimulan mong bago dito, you could be starting a new business dito. Maybe you are going to put up a new business or extension or branch, 'di ba? Baka mag-expand ka na ng business mo. So, po pwedeng gano'n ang ganap dito kay Empress. Or po pwede rin na magsisimula kayo ng bagong trabaho. Diba? Baka meron kayong, baka pinirate kayo ng ibang kumpanya. Pwedeng gano'n. So, this could be something, no, nasisimulan mo na maghahatid din ito sa inyo ng kasaganaan, no? Maghahatid din ito sa inyo ng financial blessings, ng financial success, no? Kaya napaka-swerte ninyo. So, good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kumusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, tingnan lang natin dito yung mga strongest energy surrounding you today. We have King of Cups, Ace of Cups, Knight of Cups. Puro Cups energy. So, energy mo ito. You know, so since meron tayong Knight of Cups dito, this is an offer of love, no? Meron dito siguro maliligaw sa inyo, no? Kung kayo ay single pa, no? At baka meron ditong manliligaw sa iyo, meron mag-o-offer sa iyo ng pag-ibig, mag-o-offer sa inyo ng pagmamahal, no? Merong magtatapat siguro sa inyo dito ng kanyang romantic interest sa inyo, or po pwede na talagang this person is going to ask you on a date, no? Baka makikipag-date ito sa inyo. Baka ito ay aayain ka na lumabas, no? Makilala ka masyado, mas malaliman pa, o pwedeng ganon, no? At po pwede rin, na si Knight of Cups, kung sino man ito sa buhay mo, this is someone na parang hopeless romantic, traditional, 'di ba? Na traditional way of panliligaw din ang pwedeng gagawin nito, diba? Kaya pa pwedeng matouch ka din sa taong ito kasi parang wala nang ganun, diba? Sa ngayon, iba na ngayon text na lang, DM na lang, video call, diba? Pero parang siya, pwedeng may ganun din siya, pero meron pa rin siyang style na yung makaluma, no? The way na panliligaw. So, parang ganon, no? Yung ganap dito ni Knight of Cups. And, with the Ace of Cups, diba? This is new beginning. No, this is new beginning in love as well. So, since meron tayong Knight of Cups, baka ang iba sa inyo is going to enter a new love and romantic relationship sa ngayon. Baka ito ay bagong pag-ibig talaga. Baka magkakagustuhan kayo ng manliligaw na to. O pwedeng whirlwind romance ang mangyari rito. Diba? Po pwedeng talagang mabighani ka sa kanya. At po pwedeng magsimula kayo ng yung parang magiging in few days, no, or baka hindi magtatagal, kayo ay papasok na, no, officially sa isang relationship. So, pwedeng ganon. So, kaya ito yung pwedeng sisimulan ninyo, no? May bagong pag-ibig na sisibol dito between you and another person. Pwedeng mauwi yan sa kasalan, no? Kasi this could also mean marriage. Diba? So, pwedeng mauwi sa kasalan. So, talagang whirlwind romance ang pwedeng maganap dito for some of you Pisces. Kaya, congrats sa inyo and good luck, no? Someone is starting a family dito. Someone is starting a new love and romantic relationship. Someone is starting a family. Or po pwede rin na ang iba sa inyo rito, there is a spiritual growth, no? Na pwedeng yun din ang maganap, no, sa buhay ninyo. Maaring yun din ang focus ng iba sa inyo sa ngayon. Or could be, at the same time, diba, no, magsisimula kayo ng bagong relationship, po pwede rin na at the same time, mas maglalalim din ngayon yung understanding ninyo about love, about your relationship with yourself, relationship with God, yung ganun, no? And overflowing of blessings din ang dadating sa inyo dito Pisces. Kung nakikita ninyo yung cup, diba, overflowing yung tubig na laman, binibless sa inyo, ng universe, ng Holy Spirit, at overflowing of blessings. At ang mga blessings na to, these are the things, no,
na kailangan mo. Kung ano yung kailangan mo, ito yung ipapadala sa'yo, ito yung ibibigay sa'yo. Kaya, ang swerte-swerte ninyo sa ngayon. And with the Knight, the King of Cups, you know, this could be someone na pwedeng matured na, no? Yung person na ito. 'Di ba? Si King of Cups is emotionally matured person. Pwede rin na matured by age, no? Siya, pwedeng ganun. This is someone na very compassionate din, very calm, very friendly, very charismatic, you know, napaka-sensitive din niyang tao, napaka-intuitive ng tao. So, siguro, no, baka yung taong ito, no, yun ang manliligaw sa'yo, or baka yun ang magiging asawa mo, yun yung makikilala mo sa ngayon, yun makikipag-date sa'yo. Meron din ako napipick up dito na hindi lang siguro iisa. Baka meron ditong manliligaw sa'yo, no, na pwedeng medyo may edad na, no, matured by age na siguro, and someone na younger. So, pwedeng hindi lang iisa dito yung interested sa'yo romantically, Pisces. No? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.